Magandang gabi sa'yo, Ate Che. Ako si Nicole. Arkitekto ako. At likas akong taong mapag-isa. Tinatawag nila akong mahiyain o introvert. Pero para sa akin, kailangan ko lang ng katahimikan at ng yakap ng kalikasan upang makagawa ng mga disenyo at makabuo ng mga pangarap sa aking isip. Taga Sorsogon ako ipinanganak at lumaki. Isang lugar na kilala sa magagandang kabundukan at malalawak na kagubatan. Doon, malaya akong nakagagala sa mga lugar na may magandang tanawin, sa mga paanan ng bundok, sa gilid ng malalagong gubat, o sa mga burol kung saan tila abot kamay ko ang langit. Hindi ako natatakot sa dilim, ni sa mga kwentong bayan tungkol sa mga nilalang na nananahan sa mga puno at gubat. Para sa akin, ang kalikasan ay bahagi ng buhay. At ako ay bahagi nito. Madalas akong magdala ng aking kwaderno at lapis. Gumuguhit habang hinihigop ang sariwang hangin. Minsan ay hanggang sa gumagabi na at kumukutitib na ang mga bituin. Hindi ko inakalang ang pagmamahal ko sa kalikasan ang magdadala sa akin sa isang kapalarang hindi maipapaliwanag ng anumang aklat o siyensya. Nagsimula ang lahat sa isang panaginip. Isang gabi, habang mahimbing akong natutulog, naramdaman ko ang bigat ng isang katawan sa tabi ko. Hindi ako nakakilos. Parang napako ako sa higaan. Ngunit buo ang aking diwa. May kasiping ako. Isang lalaki. Malaki ang pangangatawan, matangkad, at ang init ng kanyang balat ay tila apoy na tumatagos sa aking katawan. Hindi ko makita ang kanyang mukha. Laging natatakpan ng anino o kaya naman ay lumalabo kapag tinitingnan ko. Ngunit alam kong hindi siya normal na tao. Ang amoy niya ay pinaghalong amoy ng basang lupa, lumang kahoy at usok ng tabako. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, malalaki at puno ng kapangyarihan. Ngunit malambot kung hinahaplos ako. Sa simula, takot na takot ako. Gusto kong sumigaw. Gusto kong lumayo, ngunit parang may puwersang nagpapanatili sa akin na manatili. Ang bawat gabi na lumilipas, bumabalik siya. Parehong-pareho ang pangyayari. Ang takot ko ay unti-unting napalitan ng pagkalito. At may mga gabi na kahit kaba ang nararamdaman ko, may kasamang kakaibang kapayapaan ang kanyang presensya. Sinubukan kong huwag matulog. Umiinom ako ng kape, nagbabasa hanggang sa mapagod ang aking mga mata. Ngunit sa oras na dumampi ang aking talukap, naroon na ulit siya. Ang nilalang na galing sa dilim. Ang nilalang na hindi ko matukoy kung siya ba ay kapre na nakatira sa matatandang puno. Tikbalam na nagbabalat kayo o isa sa mga lupa na nagbabantay sa kalikasan. Lumipas ang mga buwan at biglang nagbago ang takbo ng aking buhay. Napansin ko ang paglaki ng aking tiyan. Hindi ito posible. Wala akong kasintahan, wala akong karelasyon, at wala akong sinumang lalaking naging bahagi ng aking buhay. Subalit doon na nakatambad ang katotohanan. Ako ay buntis. Nagpunta ako sa doktor, umaasang mali lang ang aking hinala. Umaasang sakit lang ito o bukol lamang. Ngunit sa bawat ultrasound at pagsusuri, lalong tumitibay ang katotohanan. May buhay na nabubuo sa loob ko. Kakaiba ang resulta ng mga eksaminasyon. Sabi ng mga doktor, masyadong malaki ang bata kumpara sa inaasahang buwan ng pagbubuntis. Ang sukat at bigat nito ay parang 2 buwan na mas maaga kaysa sa dapat. Kinabahan silang lahat. May mga nagsabing baka may diferensya. May mga nagsabing kakaiba talaga ang kalagayan ko. Ngunit sa kabila ng lahat ng takot at pangamba, naramdaman ko ang paggalaw ng bata. Isang malakas at masidlang sipa. Sa sandaling iyon, kahit hindi ko maipaliwanag kung paano at bakit, tinanggap ko na ito. Ito ay aking dinadala. Ito ay laman at dugo ko. Ito ay aking anak. Nang araw ng panganganak, tila gumuho ang mundo at langit. Napakahirap ng panganganak. Parang ang batang isisilang ko ay ayaw palabasan ng mundo. O kaya naman ay ayaw siyang bitawan ng mundo
ng mga espiritu. Pero nang sa wakas ay umiyak na siya. Nang makita ko ang kanyang mukha, napuno ako ng mga luha. Hindi ng lungkot, kundi ng pagkamangha. Si Lucas, ito ang ipinangalan ko sa kanya. Ibang-iba siya sa lahat ng sanggol na nakita ko. Napakaputi ng kanyang balat, kasing puti ng gatas, na tila hindi nasisikatan ng araw. Ang kanyang buhok ay kulay ginto o blonde, bagay na hindi namin minana ni isa sa aming angkan na pawang maitim at kulay kayumanggi ang kulay. At ang kanyang mga mata, kulay abo o gray, malalim at tila nakatingin sa mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao. Malaki rin siya, mas malaki kaysa sa normal na sukat ng bagong silang na sanggol. Naging impyerno ang buhay namin sa probinsya. Ang mga bulong, ang mga tingin, at ang mga panghuhusga ay tila manakutsyarang tumatarak sa aking puso. Anak ng demonyo, sabi ng iba. Anak ng kadiliman. Sinasabing bunga siya ng aking paglalakwat sa sagubat, na baka nakatali ako sa mga nilalang doon. Kinutya kami, iniiwasan, at itinaboy. Wala silang alam sa panaginip. Wala silang alam sa lalaking walang mukha na dumadalaw. Pero hinusgahan nila kami na parang alam na alam nila ang lahat. Dahil sa kagustuhang ilayo si Lucas sa masasamang salita at masasakit na tingin, napilitan kaming lumipat. Iniwan namin ng Sorsogon, ang aming tahanan, at lumipat sa paanan ng isang malaking bundok, kung saan walang nakatira, kung saan walang makakapansin sa kanya. Doon kami namuhay ng tahimik. Minahal ko si Lucas ng buong buo, walang kulang, walang pag-aalinlangan. Para sa akin, kahit ano pa man ang pinagmulan niya, siya ay aking dugo at kaluluwa. Noong panahong nag-aaral na siya, nakita kong kakaiba talaga ang kanyang paglaki. Matalino siya, napakatalino, pero iba ang takbo ng kanyang isipan. Hindi siya mahilig sa karaniwang laro ng mga bata. Mas gusto niyang tumungangalang, tumingin sa malayo, o makipag-usap sa hangin at mga puno. Dahil dito, ipinasok ko siya sa isang eskwelahan na pang-espesyal na edukasyon. Ang tinatawag nilang SPED School, dahil akala nilang may kapansanan siya o may diferensya sa pag-iisip. Doon, naging ligtas siya. Doon, tinanggap siya ng walang panghuhusga. Sa mga taong lumipas, paminsan-minsan ay bumabalik ang mga panaginip ko. Naroon pa rin ang lalaking walang mukha, ang nilalang na ama ni Lucas. Pero hindi na siya nakakatakot. Sa bawat pagdalaw niya, nararamdaman ko ang pag-aalaga. Parang binabantayan niya kami, parang sinisiguro niyang ligtas at maayos kaming namumuhay. Hindi ko na tinanong kung sino siya, kung kapre ba, tikbalang, o anong uri ng laman lupa. Ang mahalaga, alam kong nandiyan siya sa anino, sa gubat, sa hangin, at nagmamahal din sa aming anak. Ngayon, matagal na kaming lumipat dito sa Maynila. Malayo na kami sa probinsya, malayo na sa mga taong humusga sa amin. Dito, ibang-iba na ang tingin nila kay Lucas. Ang kanyang maputing balat at kulay abong mga mata ay itinuturing nilang ganda. Akala nila ay anak ng mga dayuhan o kaya naman ay ipinapalagay siyang may sakit na albinismo. Wala nang nanghuhusga, wala nang bumubulong ng masama. Tanggap na siya ng lipunan bilang isang kakaibang gandang nilalang. Malapit na siyang magtapos ng kolehiyo. Matangkad na siya, gwapo, at puno ng liwanag ang kanyang pagkatao. Hindi ko na muling binuksan ang nakaraan. Hindi ko na itinanong ang tungkol sa ama niya. Naiwan na ang lahat ng misteryo sa pagitan ko at ng gubat ng Sorsogon. Pero sa kaibuturan ng aking puso, alam ko ang katotohanan. Alam kong may mga bagay talaga sa mundong ito na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya, ng medisina, o ng lohika. Ang kwento namin ay tila gawa-gawa lang para sa iba, isang kwentong pambata o alamat. Pero ito ay totoo. Ito ay aming buhay. At habang nakikita ko si Lucas na naglalakad ng matatag, puno ng pag-asa at kinabukasan, napapaluha ako, hindi dahil sa takot o panhihinayang, kundi dahil sa pasasalamat. Ang aking anak, na minsan tinawag na anak ng dilim, ay naging ilaw at kahulugan ng aking buhay. Ang kalikasan na aking minahal, ay nagbigay sa akin
ng regalong walang katumbas. Ito ang aming kwento. Ang kwento ng isang ina na minahal ang kanyang anak ng walang pasubali. Kahit na ang pinagmulan nito ay nakatago pa rin sa pagitan ng mga anino at mga puno ng gubat.